Kumusta kayang lahat? Hiyori nga pala ng Wano Kuni Anime. Ito na famang kabuuan ng makapanindig palahibong bakbakan at nag-uumapaw na mga emosyon sa nalalapit na pagtatapos ng makasaysayang God Valley incident ng One Piece. Sana pala'y i-like niyong videong to at sana'y huwag niyong skip kahit yung maikling ads lang dahil sobrang laking tulong na nito sa akin at sa ating channel. Mula nga fam sa huling eksena sa nakaraang chapter, ay makikita natin ang pagpapatuloy ng demon transformation ni Rox pagkatapos siyang mahuli ng dummy reversal technique ni Im-sama. Habang nagaganap yan fam, ay sabay naman nating maririnig ang malakas na pagsigaw ni Rox dahil nga sa tindi ng sakit na dulot ng kanyang pagtatransform. Mapapansin naman natin dito ang mga itim na kidlat na nagmumula sa paligid ng katawan ni Rox na siyang nagpapakita ng kanyang pagtatangkang lumaban sa epekto ng teknik ni Im-sama. Kasabay naman yan fam, may makikita rin natin ang hindi maipintang mga reaksyon ni na Roger, Garp, Whitebeard, Kaido at Big Mom dahil hindi nila lubos maisip kung paano nangyari na wala man lang naging epekto sa dambuhalang Demon Spider ang kanilang pinagsama-samang malalakas na mga atake. Sa sobrang pagtataka nga'y napatanong si Big Mom kung ano raw bang klase ng nilalang ang kaharap nilang halimaw ngayon at bakit raw hindi man lang ito napinsala ng kanilang atake. Pagkatapos naman yan fam, ay bigla na lang nagsalita si Im-sama at dito'y pinuri niya ang pagiging matatag ni Rox dahil hindi pa rin daw ito tuluyang sumusuko at tumitigil sa paglaban sa epekto ng kanyang dummy reversal technique. Humihingal namang sumagot si Rox at sinabing wag raw maliitin ni Im-sama ang lakas at kakayahan ng mga tao. Base dyan fam, may mukhang tama talagang naging obserbasyon ni Trafalgar Law sa laban nila ng mga supernova kina Kaido at Big Mom na tanging ang may malakas na haki lang ang siyang may kakayahang lumaban sa epekto ng anumang Devil Fruit ability. Sa sumunod na panel naman fam, ay nagpatuloy sa pagsasalita si Rox at nangaasar na sinabi kay Im-sama na David D. Jones raw ang pangalan ng huling tumayong hari ng buong mundo. Grabe fam, totoo nga kayang naging revelasyon dito ni Rox na si David Jones ang siyang hari ng Ancient Kingdom na pinagtulungan pabagsakin ni Im-sama kasama ng 20 kingdoms. Nakalauna na siya namang bumuo sa world government ng kasalukuyan. Pagkasabi naman niya ni Rox, tila ba kagad na napikon si Im-sama at galit na galit nitong sinabi na kailanman raw ay hindi naging hari si Davy Jones. Dagdag pa ni Im-sama ay kahit raw isang sandali ay hindi man lang naranasan ni Davy Jones na maging hari ng kahit ano pa mang bagay. Sumagot naman si Rox at tinanong si Im-sama na kung totoo nga ang kanyang sinasabi ay bakit raw tila ba ganun na lamang ang kanyang takot sa pangalan ng Davy Clan. Habang nangyayari naman famang palitan na yan ni na Rox at Im-sama ay makikita natin ang patuloy na paglalaban-laban sa pagitan ng mga pirata at ng mga marines na nagaganap sa iba't ibang bahagi ng God Valley. Pagkatapos naman yan fam, ay nagpatuloy na sa kanyang pagsasalita si Rox at dito'y muli niyang tinanong si Im-sama na hindi raw ba matagal na itong natatakot sa posibilidad na isang araw ay may bigla na lang lilitaw na isang individual na nagmamana ng will ng Davy Clan. Isang individual na siyang magpapatuloy ng legasiya ni David D. Jones at tutupad sa pangako na kanyang binitawan kay Im-sama. Habang sinasabi naman ni Rox ang mga katagang yan fam, ay makikita natin si Eris at ang sanggol na si Teach na kasalukuyan pa ring tumatakbo upang makatakas sa nagaganap na kaguluhan sa God Valley. Nakakatuwa talagang isipin fam na kung si Luffy ay namana ang will ni na Roger at Joy Boy, ang namana naman ni Blackbeard ay ang will ni na Rox at David D. Jones. At dahil nga dyan ay mas maintindihan na natin ngayon ang eksenang to, kung saan makikita natin si Im-sama na inilatag sa sahig ang larawan ni Shirahoshi at ang wanted posters sina Luffy at Blackbeard.
habang tangan-tangan naman ito ang larawan ni Vivi sa kanyang kamay. Ngayon fam na nakita na natin ang flashback ng God Valley, ay alam na natin nang totoo palang iniisip ni Im-sama sa eksenang to ay hindi sina Luffy, Blackbeard, Shirahoshi at Vivi, kundi sina Joy Boy, Davy D. Jones, ang unang Mermaid Princess, at si Queen Nefertari D. Lily. At base nga sa bagong revelasyon ni Rox sa chapter na to, ay makukumpirma nating malaki talaga ang takot ni Im-sama kina Luffy, Blackbeard, Shirahoshi at Vivi, dahil ang mga ito ang nagsisilbing mga individual na nagmana ng will ng mga pinakakinatatakutang individual ni Im-sama sa kasaysayan. Sa pagpapatuloy naman ng chapter, pagkatapos ngang masabi ni Rox na ganun na lang ang takot ni Im-sama sa posibilidad na darating ang araw na may isang individual na lilitaw at magmamana ng will ni Davy D. Jones, ay napatanong ulit si Rox kung sino raw kaya ang mas kinatatakutan ni Im-sama, kung si Davy D. Jones raw ba o si Joy Boy. Muli namang nagngit-ngit sa galit si Im-sama dahil sa kanyang narinig, kaya agad niyang pinatahimik si Rox at sinabing tumigil na raw ito sa kanyang pag-iilusyon, dahil hindi na raw ulit magpapakita sa mundo ang mga kauri nila Davy D. Jones at Joy Boy, lalong-lalo na kung mauubos niya sa araw na ito ang lahi ni Rox. Dagdag pa ni Im-sama ay meron na raw siyang nakitang mga perpektong sundalo na maaaring maglingkod sa kanya, at ang mga sundalong to ay mula sa bansa ng maamo at walang paninindigang mga higante. Tila naapektuhan naman si Rox nang mapagtanto nito na sina King Harald at ang Elbaf palang tinutukoy ni Im-sama na kanyang gagawing mga sunod-sunurang aliping sundalo. Kaya naman dahil dyan fam ay muling naging emosyonal si Rox na sinasabing lubayan na raw ni Im-sama sina King Harald dahil ang gusto lang naman raw nito ay kapayapaan. Ikinatuwa naman ni Im-sama ang pagkahulog ni Rox sa kanyang binigay na pain. Kaya dito ay mas kinatungan pa niya ang galit na nararamdaman ngayon ni Rox. Sinabi ni Im-sama na napakaganda raw talaga ng oportunidad na to na dumating sa kanya, dahil minsan lang raw siya makakakita ng isang hari na katulad ni Harald na madaling lunlangin at pasunurin sa anumang kanyang pag-uutos. Naging epektibo naman ang planong ito ni Im-sama, dahil ngayon nga ay mas nagalit pa si Rox, dahilan upang tuluyan na siyang makontrol nito. Dito ay sinabi ni Im-sama na wala raw pinagkaiba sina Rox at King Harald dahil pareho lang silang madaling manipulahin. At ngayon nga fam na nakumpleto na ang demon transformation ni Rox, kagad na siyang inutusan ni Im-sama na wag nang mag-aksaya pa ng panahon at tapusin raw nito ang buhay ng kanyang mag-ina, nang sa gayon ay tuluyang wakasan ang pangarap ng Davy Clan. Pagkasabi niya ni Im-sama ay muli namang sumigaw ng malakas si Rox. Napatingala naman si Whitebeard at tila ba nag-alala sa kung ano bang nangyayari sa kanyang kapitan. Pagkatapos yan fam ay dito na pinakawalan ng mga galamay ni Im-sama ang pagkakatusok ng mga ito sa katawan ni Rox, na nagresulta upang bumagsak ang katawan nito sa harap mismo ng kanyang crew na labis ngang kinagulat ni Whitebeard, Kaido at Big Mom. Sa sumunod na panel ay maririnig naman natin ang iniisip ni Rox, na ngayon ay naiinis dahil alam niyang mawawala na siya ng kontrol sa kanyang sariling katawan. Habang nakahandusay naman sa lupa ang katawan ni Rox ay nilapitan siya ng kanyang crewmates na sina Kaido at Big Mom, na tinatanong kung ano raw bang nangyari at kung may ginawa raw ba sa kanyang dambuhalang halimaw na gagamba. Bago naman makasagot si Rox ay tila ba may napansin si Big Mom sa dulo ng panel. Yun pala'y bigla na lang gumalaw si Rox dahil sa tinig ni Im-sama na nagsalita sa kanyang isipan, na inuutos na tapusin na niya ang kanyang mag-ina upang mawala na ang lahi ng Davy Clan sa mundo. Mukhang sa puntong to fam ay tuluyan na ngang nakumpleto ang demon transformation ni Rox, at ngayon ay nasa ilalim na siya ng buong kontrol ni Im-sama. Dito ay may bago namang pinag-utos si Im-sama, at bukod nga sa pagtapos kina Eris at Teach, ay pinapapatay na rin ito ang lahat ng mga buhay ngayon sa isla ng God Valley.
Sa puntong to, fam, ay tumayo si Rox mula sa kanyang pagkakalugmok sa lupa. At dito'y napansin ni Whitebeard na tila ba mas lalo pang lumaki ngayon si Rox. Kaya naman dahil dyan ay napatanong tuloy si Whitebeard kung guni-guni lang ba niya ito o kung totoo raw ba na mas malaki na talaga ngayon si Rox kaysa sa kanya. Pagkasabi niya ni Whitebeard ay kagad namang sumagot si Rox at sinabing tumabi sila sa kanyang dadaanan dahil meron pa raw siyang lahi na kailangang ubusin. Pagkatapos naman yan, fam, ay bigla na lang tumalon si Rox papunta sa direksyon ni Kaido at mabilis na tinarak ang kanyang espada sa ulo nito. Nabigla naman si Kaido sa naging aksyon ng kanyang kapitan, kaya tinanong niya kung ano raw bang pinaggagawa ngayon ni Rox. Hindi naman pinansin ni Rox ang katanungan na ito ni Kaido at imbis nga na sumagot, ay bigla na lang niyang ibinato ang katawan ng dambuhalang dragon papunta sa bundok sa gitna ng God Valley. Sa tindi nga, fam, ng inilakas ng bagong demon form na ito ni Rox ay walang kahirap-hirap niyang pinalipad ang higanteng mythical Azure Dragon form ni Kaido at ibinalibag ang katawan nito sa bundok. Ang mas matindi pa dyan, fam, ay mukhang ginamitan na rin ni Rox ng Advanced Conqueror's Haki ang kanyang atake. Kaya siguro hindi na nakapalag si Kaido at buong persa nitong sinalo ang atake ng kanyang kapitan. Ang patunay naman, fam, na sobrang lakas nga talaga ng ataking ito ni Rox ay nagawa nitong mapuputi ang mga mata ni Kaido na ngayon ay tila ba tuluyan ang nawala ng malay. Nakaka-touch naman ang naging reaksyon dito ni Big Mom dahil sa kabilangan ng matinding atraso sa kanya ni Kaido ay para bang gusto niya pa itong ipaghigante dahil sa ginawa sa kanya ni Rox. Dito, fam, ay makikita natin si Big Mom na sinugod si Rox habang tinatanong kung bakit raw sila nito inaatake. Gayong dapat nga raw ay magkakampi silang mga miyembro ng kanyang crew. Yun nga lang, fam, bago pa kumonekta ang atake ni Big Mom, ay mas nauna siyang tinamaan ng matinding sipa ni Rox na ginamitan pa nito ng Advanced Conqueror's Haki. Dito'y makikita natin na bigla na lang lumipad papalayo ang katawan ni Big Mom na ilang beses pang napaikot sa gitna ng ere pagkatapos mapuruhan ng kanyang baba ng mala-uppercut na sipa ni Rox. Sa tindi ng atake niya ni Rox, fam, ay namuti na rin ang mga mata ni Big Mom kagaya ng nangyari kanina kay Kaido, kasabay ng pag-agos ng dugo mula sa kanyang bibig. Habang patuloy naman ang pagtalsik sa ere ng katawan ni Big Mom, ay makikita natin si Whitebeard na may seryosong ekspresyon sa kanyang muka, na ngayon ay nagsisimula ng ihanda ang kanyang sarili upang salubungin ang sunod na malakas na atake na papakawala ng kanyang kapitan. Habang papalapit nga si Rox, fam, ay sinubukan pa siyang kausapin ni Whitebeard na tinatanong kung naniniwala raw ba talaga siya na pawang mga pabigat lang ang kanyang crew. Galit namang sinagot ni Rox ang tanong na ito ni Whitebeard at sinabing pabigat lang naman raw talaga ang Rox Pirates para sa kanya. Pagkasabi naman niya ni Rox, fam, ay sakto namang nagsalpukan ng mga atake nila ni Whitebeard na nagresulta sa isang napakalakas na shockwave. Dito, fam, ay ginamit ni Rox ang kanyang signature sword technique na nagpalabas ng isang matinding pagsabog, habang si Whitebeard naman ay ginamit ang kanyang tremor fruit ability na lumikha ng isang malakas na lindol. Kapansin-pansin dito, fam, na parehong gumamit ng Advanced Conqueror's Haki sina Rox at Whitebeard sa kanilang mga atake na mas lalo pang nagpalakas sa kanilang salpukan. At sa lakas nga ng impact ng bungguan ng mga atake ni na Rox at Whitebeard ay nagkabitak-bitak ang kaliwang bahagi ng bundok na nasa gitna ng God Valley. Nakakamangha talaga ang pinamalas na lakas dito ni Whitebeard, fam. Dahil sa kabilangan ng karagdagang lakas na naibigay ng demon form ni Rox, ay nagawa niya pa rin itong matapatan. Halos mapaluwa naman ang mata ng mga Marines nang makita nila ang tindi ng epekto ng salpukan ni na Rox at Whitebeard. Kaya naman pala ganyan ang naging reaksyon ng mga Marines, fam, ay dahil hindi pala basta bitak lang ang kanilang nakita, kundi ang mismong bundok na palang nagkawang mapatumba ng salpukan ng atake ni na Rox at Whitebeard
na ngayon ay makikita natin kasalukuyang bumabagsak sa parehong grupo ng mga pirata at mga marines. Habang bumabagsak nga ang kaliwang bahagi ng bundok ay maririnig naman natin ang sigawan ng mga pirata at marines na sinusubukang patakbuhin ang kanilang mga kasamahan na malapit ng madaganan ng bumabagsak na bundok. Pagkatapos niyan may makikita naman natin si Rox na nagawa ng makalampas kay Whitebeard. At ayon na rin nga sa pinag-utos sa kanya ni Imsama, ay sinimulan na niyang habulin ang kanyang mag-ina upang tapusin ang kanilang buhay. Kasabay niyan may makikita rin natin ang patuloy na pagtakbo ni Eris habang yakap-yakap ang anak nila ni Rox na si Teach. At sa parehong eksena ay makikita natin ang patuloy na pagbagsak ng bundok habang nagkukumahog sa pagtakbo ang parehong persa ng pirata at marines sa pagtatangkang maisalba ang kanilang mga sarili mula sa pagkakalibing ng buhay. Pagkatapos niyan may lumipat naman ang chapter sa mga battleship ng Marines na nasa hilagang silangang bahagi ng isla. At dito'y malalaman natin na nakatanggap ng utos ang mga battleships na pansamantala munang umatras at dumistansya mula sa God Valley. Kasama naman sa bagong order sa hukbo ng Marines ay ang pag-prioritize sa pagprotekta at pagligtas ng mga natitirang mga Celestial Dragons sa isla. Dito'y makikita natin ang mga Celestial Dragon na sa kasamang palad ay nakaligtas pa mula sa pagbagsak ng nabuwal na bundok. Tinatanong ng mga Celestial Dragons na ito kung sino raw ba ang responsable sa nangyari upang malaman nila kung sino ba ang kanilang sisisihin at paparusahan. Nagmadali naman ang mga Marines sa pag-alalay sa mga Celestial Dragons upang makasakay ng mga ito sa itinakdang evacuation ship. Pagkatapos yan may sunod namang pinakita si Rayleigh at Shaki na nasa timog kanlurang bahagi ng God Valley at hanggang sa puntong to ay buhat-buhat pa rin ni Rayleigh sa kanyang mga bisig si Shaki. Dito may pinagmamadali ni Shaki si Rayleigh dahil mukhang malapit na raw magunaw ang buong isla. Sumagot naman si Rayleigh at sinabing sana raw talaga ay maayos ang kalagayan ni na Roger at ng iba pa nilang crewmates. Makikita naman natin ang iba pang mga pirata sa dulo ng panel na sinusubukan ng makalis sa isla habang daladala ang mga natangay nilang mga kayamanan. Sa ibang bahagi naman ng God Valley, makikita natin si Dragon na ngayon ay nagmumukmok dahil sa pagkawala niya kay Shanks. Dito may sinisisi ni Dragon ng kanyang sarili dahil hindi man lang niya kayang protektahan ang isang sanggol. Sa dulo naman ng eksenang yan ay makikita natin ang grupo ni Nakuma, Ivankov at Ginny na may kung anong bagay na pinagtatalunan. Sinusubukan kasing ipaintindi ni Ivankov kay Kuma na imposibleng may ligtas niyang lahat ng tao sa God Valley. At kung itutuloy niya raw ang kanyang pagliligtas ay posibleng ang kanilang grupo naman ang siyang mapahamak. Sumagot naman si Kuma at sinabing baka raw may iba pang nangangailangan ng kanyang tulong at baka may mga buhay pa siyang maaaring mailigtas. Hindi naman nagtagal at kagad niyang nakakita ng sunod na matutulungan si Kuma mula sa gitna ng kagubatan ng God Valley. Sa sumunod na panel naman ay ang iba pang miyembro ng Rox Pirates ang pinakita sa chapter. Unay si Captain John na pagkatapos ngang saluhin ng malakas na atake ni Gansui ay nagawa pa ring makaligtas. Si Gansui naman sa kabilang banda ay tad-tad na rin ngayon ng pinsala dahil sa pag-atake sa kanya ni Shiki. Dito may galit na sinabi ni Gansui na hindi raw makakalabas ng buhay si Shiki sa God Valley. Makikita naman natin si Shiki sa sumunod na panel na masayang-masaya habang pasan-pasan sa kanyang likuran ng mga kayamanan na sinubukang solohin ni Captain John sa nakaraang chapter. Dito may tumatawang sinabi ni Shiki na nagkakamali raw si Gansui kung iniisip niyang matatalo siya nito sa isang laban. At pagkatapos niyan ay maririnig naman natin ang usapan sa pagitan ng persa ng Marines kung saan humihingi ng tulong ang mga sundalo na naipit sa gitna ng isla. Sumagot naman ang mga Marines na malapit sa battleships at sinabing hindi raw nila madadala ang stretchers na hinihingi ng kanilang mga kasamahan
Dahil nilalamon na raw ngayon ng apoy ang makapal na kagubatan sa isla, kaya wala silang ibang pwedeng daanan upang maihatid ang kailangan nilang tulong. Pagkatapos yan, may muli namang bumalik ang eksena sa mag-inang sina Aries at Teach, kung saan sa kalagitnaan nga ng kanilang pagtakbo ay bigla na lang sumulpot sa kanilang likuran si Rox. Dito ay kagad na napansin ni Aries ang kakaibang anyo ni Rox, na ngayon ay kahawig na ng mga naunang nag-transform na miyembro ng Davy Clan. Dahil dyan may kagad na napagtanto ni Aries na natalo nga ang kanyang mahal na asawa sa pakikipagtos nito sa mga pinuno ng world government. Kaya naman dito'y lumuluhang humingi ng tawad sa Aries kay Rox dahil kinailangan raw nitong harapin ang kanilang mga kalaban para lang mailigtas sila ni Teach. Subalit katulad nga ng naging resulta, ay masyado pa talagang maaga para harapin ni Rox ang hari ng buong mundo na si Im-sama. Pagkasabi niya ni Aries ay mas hinigpitan pa niya ang kanyang yakap sa sanggol na si Teach. Sinabi dito ni Aries na ihanda raw ni Teach ang kanyang sarili dahil malapit na silang tumalon sa karagatan upang makalungoy papalayo sa God Valley. Sinabi ni Aries na gagawin niya raw ang lahat ng kanyang makakaya, mapanatili lang sa mundo ang lahi ng Davy Clan. Habang tumatakbo naman papalapit sa bangin sina Aries at Teach, ay maririnig natin ang tinig ng Marine sa isang battleship na sinasabing may namataan raw silang mga tumatakas sa dulo ng isla. Hindi naman nagtagal at malapit nang maabutan ni Rox ang kanyang mag-ina, kaya naman inihanda na nito ang kanyang espada upang kumpletuhin ang utos na binigay sa kanya ni Im-sama na tapusin ang lahi ng Davy Clan. Habang papalapit na nga sa bangin sina Aries, ay bigla niyang napansin ng mga battleship ng Marines na naghahandang paputokan sila ng kanyon upang siguraduhin na walang sino mang makakatakas papalabas ng God Valley. Mabuti na lang at bago pa nga masabugan ng mga bala ng kanyon at matamaan ng atake ni Rox sina Aries at Teach, ay sakto namang lumitaw si Kuma at tineleport ang mag-ina papunta sa mas ligtas na lugar. Pagkatapos namang may ligtas sina Aries ay saka naman pinalipad ni Kuma ang kanyang sarili papunta sa Sorbet Kingdom. Sa puntong to na rin sumabog ang mga kanyon na pinaputok ng battleship ng Marines na sinabayan din ng pagwasiwas ni Rox ng kanyang espada na nagresulta sa pagkahati ng nasabing Marine battleship. Dito may maririnig natin ang sigawan ng mga Marines na lula nito dahil ngayon ay mabilis nang lumulubog sa ilalim ng karagatan ang sinasakyan nilang barkong pandigma. Makikita naman natin sa sumunod na panel si Im-sama na pinagmamasdan ng mga kaganapan at mula nga sa kanyang kinatatayuan ay nagbigay siya ng panibagong utos kay Rox at ito ay ang tapusin ng lahat ng natitirang buhay ngayon sa God Valley. Base naman sa reaksyon dito ni Im-sama ay mukhang hindi niya napansin na nagawa talagang may ligtas ni Kuma ang mag-ina ni Rox dahil kung nakita niya ang totoong nangyari ay siguradong magwawala na ngayon sa galit si Im-sama. Pagkatapos naman niya ay lumipat ulit ang chapter kina Garp at Roger. Dito ay pinapabalik na si Garp ng mga Marines sa kanyang battleship upang tuluyan na silang makaalis sa isla. Sumagot naman si Garp at tinanong kung ilan pa raw ba ang mga Marines na naiwan sa God Valley. Sunod namang pinakita ang pagtawag ng Roger Pirate sa kanilang kapitan upang tingnan kung ayos lang ba ang kanyang kalagayan. Sumagot naman si Roger at sinabing ayos lang naman raw siya. Dagdag pa ni Roger ay sabihin raw nila sa kanya kapag nakabalik na ang lahat ng Roger Pirate sa kanilang barko. Sunod namang pinakita si Rox na ngayon ay sinasagawa ng huling utos sa kanya ni Im-sama at inaatake ang mga natitirang pirata sa isla. Dito may nagtataka ang mga pirata kung bakit raw ba bigla na lang nagbago ang itsura ni Rox at ngayon ay mukha na itong isang demonyo. Hindi naman nga makapalagang mga pirata dahil wala silang kalaban-laban sa mas pinatinding lakas ni Rox. Sa gitna naman ng pagwawala ni Rox ay bigla na lang itong natigilan nang tila ba merong umagaw sa kanyang atensyon.
Dito fa may malalaman natin na kaya pala biglang napatigil sa pagwawala si Rox ay dahil sa biglang pagdating ni Garp at Roger na ngayon ay makikita nating naghahanda na sa pakikipagtuos sa kanya. Hindi pa man nga nagsisimula ang mismong laban ay nagpakawala na kagad ng matinding enerhiya ng Conqueror Saki ang dalawa na mabilis na umapaw sa buong isla ng God Valley. Tila nagtaka naman si Imsama sa biglaang pagbabago sa kinikilos ni Rox dahil bigla na lang natuon ang atensyon nito kay Garp at Roger imbes na sa pag-atake sa lahat ng mga pirata at marines na nasa isla. Sa puntong to fa, may kaharap na mismo ni Garp at Roger si Rox kung saan kitang-kita ang malaking diferensya ng pambihirang laki ni Rox kumpara sa dalawa. Dito ay napatanong si Garp kay Rox kung ano raw bang nangyari sa kanya at bakit bigla na lang naging ganito ang kanyang itsura. Sunod namang nagsalita si Roger at sinabing hindi niya raw maaaring hayaan si Rox na habulin at atakihin ang kanyang crew. Pagkatapos itong masabi ni Garp at Roger ay nanatili namang tahimik si Rox na ngayon ay nakahinto lang at hindi kumikilos mula sa kanyang kinatatayuan. Sa gitna naman ng sandaling katahimikang tofa may kung anong tinig na bigla na lang umilingaw-ngaw sa isipan ni Roger at Garp. Sa lakas nga ng tinig na ito ay napahawak pa si Roger sa kanyang magkabilang tenga, habang si Garp naman ay inabangan kung ano bang susunod na sasabihin ng misteryosong tinig na yon. Dito ay tinawag ng nasabing tinig ang pangalan ni Roger at Garp, kung saan tila ba humihingi ito ng saklolo sa kanilang dalawa. Sa puntong ito na fam, nagsimulang magmakaawang misteryosong tinig at laking gulat na nga lang ni Roger at Garp nang mapagtanto nila na kay Rox pala nang gagaling ang tinig na yon. Kasabay naman ng realisasyon na ito ni Roger at Garp ay ang pag-agos ng luha mula sa mga mata ni Rox na ngayon ay muling nagmakaawa at nakiusap natapusin na ni Roger at Garp ang kanyang buhay. At sa dulo nga ng chapter ay nag-umpisa ng umatake si Rox at aktong susugurin na sina Roger at Garp habang ang dalawa naman ay naghanda na rin sa paparating na malakas na atake. Ibang klase talaga ang lakas ni Rox fam, no? At kahit nga nasa ilalim pa siya ngayon ng buong kontrol ng Domireverse ay nagawa pa rin niyang makawala ng kahit sandaling panahon para may pahatid kina Roger at Garp ang kanyang pakiusap. Natapusin na ng dalawa ang ginagawang pagmamanipula sa kanya ni Imsama. Alam niyo fam, ang ginawa ngayon ni Rox na mala-telepathy na pakikipag-usap ay tanging sina Shanks at Luffy pa lang ang nakakagawa. Unay nung inihagis ni Kaido ang katawan ni Luffy sa dagat at mula nga sa ilalim ng tubig ay nagawa ni Luffy na makahingi ng saklolo mula sa crew nilo. At bukod pa dyan ay nakapaghatid rin siya ng mensahe kay Momo at pinakiusap dito na sabihin sa kanilang mga kasama na babalik siya sa nagaganap na digmaan sa Onigashima upang pabagsakin ang strongest creature. Ikalawa naman ay ang ginawa ni Shanks na pagbabanta kay Marine Admiral Ryokugyu at kahit nga malayo ang kanilang distansya sa isa't isa ay nagawa pa rin niya itong makausap at mapasiklaban ng nag-uumapaw na Conqueror Saki na nagresulta nga upang maduwag si Green Bull at mapatakbo papalayo sa Wano. Grabe, sobrang siksik talaga sa may init na aksyon at naglalakihang revelasyon ng chapter na to. Ano sa tingin niyo fam? Ngayong alam na natin na sina Luffy at Blackbeard ang nagmana ng will ni na Joy Boy at Davy Jones, matutuloy pa kaya ang kanilang laban? O magtutulungan na lang sila para mapatumba si Imsama? Paano naman kaya matatalo ni na Luffy si Imsama pagbalik ng kwento sa nagaganap na labanan ngayon sa Elbaf? At kaninong crew naman kaya sasama si Prince Loki kapag nalaman niyang si Blackbeard pala talagang anak ng pinaka-iniidolo niyang si Rox? Maraming salamat fam sa solid at walang sawa ninyong pagsuporta sa akin at sa ating channel. Sana'y palagi kayong ligtas at nasa mabuting kalagayan. Mag-ingat kayo palagi. See you on our next video and stay good fam!